Bro, ilang beses mo na bang tinype yung message para sa kanya, pero dinelete mo rin? Ilang gabi mo na bang iniisip kung dapat mo ba siyang i-text, kahit alam mong ikaw ang mas masasaktan? Pero tanong ko, paano kung ang tunay na hilang, nagsisimula sa hindi pag-text sa kanya? Kamusta bro, welcome back sa channel. Kung pinapanood mo ito, malaki ang chance na naka-break up ka, at mas malaki ang chance na nahihirapan ka mag-heal dahil may isang tanong na paulit-ulit na kumakatok sa utak mo. Dapat ko ba siyang i-text? Kumusta na kaya siya? Na-miss niya kaya ako? Hindi ba siya magagalit kung mag-message ako? Baka akala niya wala akong pake. At habang ikaw nag-iisip, siya masaya sa sarili niyang mundo. Masakit, oo. Pero may dahilan kung bakit kailangan mong matutunang mag-heal, nang hindi siya time-text ulit. Kaya ngayon, ibibigay ko ang 5 powerful ways para mag-heal without texting her again, ayon sa prinsipyo ng Stoicism, pananaw na nagtuturo ng disiplina, emotional strength, at pag-control sa sarili. Way 1, tanggapin muna na tapos na. Healing starts with acceptance. Hindi ka pwedeng mag-heal kung umaasa ka pa rin sa validation niya. Kaya unang step, umupo ka, huminga ka ng malalim, at sabihin mo sa sarili mo, kung mahal niya ako, hindi na niya ako iiwan. Kung gusto niya ako, wala sana akong pinaglalaban mag-isa. Bro, ang acceptance hindi ibig sabihin na hindi ka nasaktan. Ibig sabihin lang, tinatanggap mo ang reality. At kapag tinanggap mo, humihina ang urge na i-text siya. Kung hindi mo matatanggap na wala na, palagi kang babalik sa cycle ng pagte-text, pag-asa, at disappointment. Way 2, ibalik mo ang sarili mo sa present moment. Bakit mo gustong i-text siya? Because your mind is living in the past. Na-attach ka sa memories, sa what if, sa mga pangakong hindi natupad. Pero bro, Stoicism teaches this. The only moment that exists is now. Sa tuwing may isip mo siyang i-text, sabihin mo, hindi ko hawak ang nakaraan. Hindi ko hawak ang future. Ang kaya kong kontrolin ay ang ngayon. Hindi mo kayang kontrolin kung na-miss ka niya. Hindi mo kayang kontrolin kung babalik pa siya. Hindi mo kayang kontrolin kung ano ginagawa niya ngayon. Pero kaya mong kontrolin, yung kamay mo, yung isip mo, at yung decision mong hindi siya i-text. Kapag bumabalik yung urge, lumakad ka. Maligo ka. Mag-push-ups ka. Lumabas ka sandali. Alisin mo sarili mo sa utak mo. Because every time you resist texting her, you take back your power. Way 3, isulat mo lahat ng gusto mong sabihin, pero huwag mo isend. Ito ang isa sa pinaka-effective. Kapag hindi ka mag-text, sasabog ka sa bigat. Kaya gawin mo to. Kumuha ka ng papel o notes sa phone. Isulat mo lahat ng sama ng loob, lahat ng hindi mo nasabi, lahat ng sana, lahat ng tanong mo, lahat ng pwede mong i-text sa kanya. Pero tandaan, hindi mo ito ay zezen. Hindi mo ito ipapakita. Hindi niya ito dapat mabasa. Ito ay para sa'yo. Not for her. Not for closure. Not for reconciliation. Para lang mailabas mo yung bigat, pero hindi mo ibabalik yung power sa kanya. Bro, kapag nagawa mo ito ng 7 consecutive days, magugulat ka kung gaano kagaan yung dibdib mo. Promise. Way 4, ay rebuild mo ang sarili mong identidad. Ito ang pinakamahalagang step. Kapag nawalan ka ng girlfriend, hindi lang siya ang nawala. Nawala rin yung identity mo as her boyfriend. Nawala yung routine. Nawala yung comfort zone. Nawala yung part ng sarili mo na naka-attach sa kanya. Kaya kailangan mo ngayon, bumuo ulit ng sarili mong mundo. Gawin mo to. Ayusin mo katawan mo, mag-gym ka. Palitan mo daily routine mo. Ayusin mo finances mo. Maghanap ka ng bagong habit. Pumunta ka sa lugar na hindi mo napuntahan noon. Gumawa ka ng goal na wala siyang kinalaman. Stoicism teaches self-sufficiency, meaning, natututo kang mabuhay at maging masaya, nang hindi umaasa sa approval ng kahit na babae. Pag nakita mo na kaya mong tumayo mag-isa, unti-unting mawawala yung urge na i-text siya. Way 5, alalahanin mo kung bakit kayo naghiwalay. Ito ang pinakamadalas nakakalimutan ng lalaki. Pag broken ka, ang naaalala mo ay, yung good memories, yung sweet moments,
yung best version niya, yung nakakamiss na part. Pero hindi mo naaalala yung pag-iiwan niya sa'yo, pag-iyak mo gabi-gabi, sakit ng pag-ghost, pangloloko niya, kung meron, hindi niya pag-prioritize sa'yo, red flags niya. Kapag na-miss mo siya, hindi mo siya na-miss, ang na-miss mo ay yung idealized version niya, hindi yung totoong ugali niya. Bro, tandaan mo, if she was good for you, hindi mo i-google kung paano mag-heal. If she was meant for you, hindi ka niya sisirain emotionally. Kapag gusto mo siyang i-text, balikan mo lahat ng dahilan kung bakit nasira ka. Yun ang nagpapabalik sa'yo sa reality. Way 6, TANINDIGAN mo ang katahimikan mo. Silence is power. Kapag hindi mo siya text, nagtataka siya, nag-iisip siya kung mahal mo pa siya, nagtataka kung bakit bigla kang nagbago, minsan, naghihinayang siya, minsan, nagre-regret siya, minsan, nagsisisi siya. Pero higit sa lahat, ikaw mismo, unti-unting lumalakas. Mas gumagaan pakiramdam mo, mas lumilinaw isip mo, mas nababawasan emotional attachment mo. Ang katahimikan mo ang magde-detox ng sakit na iniwan niya. It is the medicine for your heart. At bro, kung sakaling bumalik siya dahil sa katahimikan mo, you still decide what happens next. Way 7, iset mo ang sarili mo sa no-return mode. Ito ang pinaka-importanting step. Don't heal with the intention of getting her back. Heal with the intention of never losing yourself again. Huwag mong sabihin, magpapalakas ako para pagsisihan niya ako. Sabihin mo, magpapalakas ako para hindi ko na ulit maranasan ang ganitong sakit. You heal for you, not for her, not for revenge, not for validation. Kapag nag-decide ka na hindi mo siya ita-text kahit anong mangyari, doon ka nagiging emotionally untouchable. Doon ka nagiging malakas, doon mo mababalik ang buong pagkatao mo. Final message. Bro, hindi mo kailangan ng sagot niya para gumaling. Hindi mo kailangan ng closure niya. Hindi mo kailangan ng message niya. Hindi mo kailangan ng validation niya. Ang kailangan mo ay disiplina, acceptance, at pagmamahal sa sarili. Healing is not found in her reply. Healing is found in you. At kapag natutunan mong mag-heal ng hindi siya text, doon mo malalaman na hindi mo pala siya kailangan. At kaya mo pala mas maging masaya, kahit wala siya.